Magandang araw po sa atin pong lahat, mga kabalyer. Nandito na naman tayo ngayon sa umagang ito. Ang subject matter natin ay Attorney de Compable at saka Attorney de Campanilla. Alam mo kasi mga kabalyer, marami kasing nagsabi, siguro narinig ninyo ito, na ang mga abogado, mayroong abogado na Attorney de Compable daw at saka Attorney de Campanilla. Unahin natin yung Attorney de Compable. Mga kabalyer, bago tayo magpatuloy, shout out muna kay Retired General Norman Daligo. Kay General Daligo, sir, good morning. At saka shout out kay Retired Master Sergeant Carlos Villaros, mga kabalyer. Shout out kay Retired Master Sergeant Hermelo Pinida, mga kabalyer. Shout out kay Retired Technical Sergeant Jumini Nombrado. Retired Technical Sergeant Bertundo Rocha. Retired Second Lieutenant Bernardo Cosina. Shout out kay Retired Second Lieutenant Edgardo Bacalso. Kay Retired Master Sergeant Domi Katipan. Shout out sa lahat na mga taga Skylord 52nd Navy. Kumusta kayo dyan, mga mandirigma? At saka shout out kay Retired Master Sergeant Raul Candelario, mga kabalyer. Ngayon, dito na tayo sa ating kabalyer information and education. Una, yung sinabi ko sa inyo na Attorney de Compable. Yun kasing Attorney de Compable, mga kabalyer, abogado yun na ayusin ba, situlin ang both parties, yung complainant at saka yung respondent. Sitol. So, ang de Compable kasi, mag-execute siya ng settlement para maiayos yung dalawang partido. Subalit, pagka naiayos yun, panalo ka na abogado. Panalo ka na abogado dahil naayos mo eh. Wala pang gasto yung both parties. Dahil hindi pa nakarating sa korte. So, hindi ka kukuha ng abogado, ikaw ang complainant. Hindi ka rin kukuha ng defense counsel, ikaw ang akusado. So, yan ang Attorney de Compable. Pero huwag ninyong i-underestimate yung Attorney de Compable. May nangyari kasi yon na mayroon kong kakilala na abogado sa Jago na assign. Ang sabi kasi nila, sabi lang nila na 100 na kaso ang hinawakan, 110 ang talo. Grabe naman, no? Siguro may nakakilala itong mga sa abogadong tinutukoy ko, hindi ko na lang banggitin yung pangalan. Wala na rito sa mundo eh. Ngayon, yung ginawa niyang settlement sa kaso, panalo rin yun. Panalo na hindi pa nagastuhan yung both parties kasi nasitol eh.
nasitol ang kaso. So, hindi sila nakarating sa proper court. So, panalo yun. Yan ang attorney de Compable. Dito naman tayo sa attorney de Campanilla, lalaban talaga yon. Ipaglaban ka. Yung de Campanilla. Kasi kuhan yun mga mamagaling yun na, although lahat ng abogado magaling mga magaling yun. Yung de Campanilla. Kaya lang, sa Campanilla, panalo ka, gastuhan ka pa rin. Magagasto ka rin dahil kukunin mo siya nga counsel mo, yung de Campanilla. Yun namang akusado, kukuha rin ng abogado. So, bayaran yon. Kasi yung abogado, depende yun sa abogado. May mga abogado na medyo, hindi man mumurahin, pero mas mura lang ikumpara sa iba. Ang de Compable, mas mura yon kisa de Campanilla. Kasi may mga taripa yan sila Ikaw, halimbawa, abogado ka, kukunin kang counsel sa isang nagreklamo. May bayad yon. May bayad yon. Acceptance fee. Tapos, pag tanggap na sa kaso mo, iba pa yung sa paglitis na. Bawat salang sa kaso, bawat niya punta, mayroon yan. May bayad yan. May acceptance fee at saka yung pay mo bawat hearing. So magastuhan ka. Pero sigurado kang panalo doon. Dahil ipaglaban ka Ipaglaban ka. Kaya lang, makagasto ka talaga. Sa bagay, pag ako ayoko ng kaso Kasi yung kaso, gasto talaga yon. Mabuti kung marami kang pera. Hindi mo pa sigurado kung panalo ka. Pero sa settlement, sa de Compable, panalo ka na doon. Kasi nasitol kayo Wala pang gasto. Dahil hindi kayo nakarating sa proper court. Ngayon, meron kasing iba nagsabi nga, hindi, mahina yung abogado. Puro talo yan. Ganyan. Alam mo kasi mga kabalyer, kung sasabihin ko sa inyo na undefeated lawyer, nasa kasaysayan niya sa kanya, yung si Enrile, defense secretary noon, Enrile, undefeated lawyer yun. Bakit undefeated? Kasi yung kaso yung kasing magreklamo, siyempre, pag-aralan yung pagsikuton ka ng affidavit affidavit complaint. Basahin na yung affidavit complaint. Ngayon, pagbasa niya, tanungin ka sa abogado, kung magaling na abogado, tanungin ka, ano bang totoo nito? O magsabi ka ng totoo para makalugar siya kung saan siya lulugar sa pagdipinsa. Kaya tanungin ko, ano ang totoo? Pag hindi ka nagsabi ng totoo, delikado ka. May panahon na matalo ka. Kasi, yung abogado, pag siya ang kukunin mong counsel, pag-aralan yung affidavit complaint mo. Pag tinignan yung affidavit complaint, sa pagkaukos pa nyo o interviewon ka sa abogado, pag hindi ka nagsabi ng totoo, hindi kasi alam ng abogado kung ano ang totoo nangyari. Kaya tanungin ka na alin ba ang totoo nito para madipinsahan ka. Yung iba kasi hindi magsabi ng totoo, so malakas ang ebidensya sa kabila, talo ka talaga. Ngayon, balik tayo kay Honorable Juan Ponce Enrile. Undefeated yon. Kasi mayroon rin abogado na nakausap, pag gusto mo ng undefeated, huwag kang tatanggap ng isang kaso kung
sa pagbasa po, sa pag-aral mo pa lang sa affidavit complaint niya, tagilid siya. Bawal man yung hindi ko tatanggap kay tagilid ka, hindi. Mga defense kasi ang mga abogado dyan, pagka tinignan ang kaso mo na tagilid ka, lalo na kung hindi ka nagsabi ng totoo, mga ebidensya na i-present mo, hindi yan tatanggapin. Sabihan ka lang na sa iba ka na lang kukuha ng abogado kasi ako busy. Marami akong kaso na inaasikaso rin eh. Hectic ang schedule ko sa hearing. Kaya kukuha ka na naman ng ibang abogado. Kaya ang nangyayari, hindi ka talaga matalo sa kaso. So yan ang pagkakaiba ng attorney di compable at saka attorney di Campanilla, mga kabalyers. Shout out sa lahat ng mga veterano buong Pilipinas. Shout out sa lahat ng mga reservist. Sa mga reservist, lahat ng mga reservist. Kasi yung mga reservist kasi mga kabalyer, para sa kaalaman ng lahat, meron kasing hindi nagkaalaman. Walang sahod yun, voluntary yun. Voluntary ang serbisyo. Kaya, mabuti alam nyo, kasi may tanong kasi sa akin nga magkano ang sahod sa mga reservist. Walang sahod yun. Walang sahod yun mga kabalyers. Kaya, sa umagang ito na muna, tsaka, bago natin tapusin yung vlog na ito, mag-share muna kayo, mag-comments, mag-notification para sa sunod nating pag-vlog, ma-notify kayong lahat. At saka, yung vlog natin dito sa Facebook, Kabalyer Vlog. Mayroon din tayong Kabalyer Vlog sa YouTube. YouTube. Marami na akong na-i-upload doon sa Kabalyer Vlog sa YouTube. Reviewin nyo yun. Marami doon. Puro military matters. Mga kabalyers. Sa ngayon, muli, magandang araw sa ating lahat. Mabuhay kayo.